Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng malunggay pandesal. Handa na ba kayo? Ang mga kakailanganin natin ay bread flour 500 grams, yeast 2 teaspoon, sugar 100 grams, salt 10 grams, butter 75 grams, fresh milk 250 grams at malunggay flakes na 1 tablespoon. O diba ang konti lang ng mga sangkap? Sa ating mixer ay ilagay na natin ang gatas, asukal, asin, butter, yeast, at muna itong haluin ng haluin para naman matunaw ang ating asin. At kapag natunaw na ay atin ang ilagay ang ating bread flour. Pasensya na po talaga kayo sa ingay dahil yun nga po talaga ay mga tunog tagumpay. So eto na nga po na atin na pong buksan ng ating mixer at hayaan lang po natin siyang mag-mix hanggang po sa makuha na natin ang consistency na ating hinahanap at gusto. Next naman po ay atin na pong ilagay ang ating malunggay. Ayan, nandiyan na po siya mga ka-bakers at atin na po siya ulit haluin ng haluin. Hanggang po sa ma-reach na natin yung consistency o texture na ating hinahanap. Yung po bang parang stretchable siya. Ganun. Tsaka hindi na po siya hiwa-hiwalay kundi buo-buo na po talaga siya. Ayan. At eto na po ang consistency na ating hinahanap. Siyempre atin na po siyang ayusin. At pagkatapos po nating ayusin, nalalagyan po natin ito ng kaunting mantika. At syempre, atin na po siyang ibabalot sa plastic dahil atin po itong papahingahin ng mga 2 hours. At after 2 hours po ay atin na po siyang hihiwain. Yan, paghihiwalay-hiwalay na po natin ito mga ka-bakers. At ang grams nga po pala isa ay 25. 25 grams at 70 pieces po ang aming nagawa dito. No? So ito na nga po, atin na po siyang papalaparin at paggugulong-gulungin po natin siya hanggang po sa maging bilog siya. Syempre, atin pa siyang iinatin ng kaunti. At ilalagay po natin siya sa ating breadcrumbs. Ganun lang po mga ka-bakers, ating papalaparin, iikot-ikutin. At ang isa nga po palang tip, no? Kailangan po medyo matigas po talaga ang ating pagbabaston dito para po hindi po siya lumaylay or parang bumagsak, something ganun po yung pandesal natin. Tsaka para po mas maganda po siya tignan. Yan, ganun lang po. So, kaya naman bilisan na natin. Ito nga po pala ang malapit ang itsura ng ating dough o ng ating malunggay pandesal dough na napakaganda. So, ito na nga po, atin na rin po siyang ulit na papalaparin, gugulong-gulungin, na masikip. Pagkatapos ay konting inat at atin na siyang ilalagay. At mga ka-bakers, pagkatapos po natin itong bastonin ay atin po itong ipapahinga ng mga 1 oras lamang. Nakadepende rin naman po yun sa inyo mga ka-bakers kung ilang oras o kung ilang minuto. Basta po yung amin po 1 oras lamang po para po hindi naman po siya masyadong pasukan ng hangin or yung over sa pag-aalsa. At syempre after ng 1 oras ay atin na po itong hatiin or putulin. Yan na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Ayan po ay 25 grams lang po ulit at 70 pieces ang ating magagawa. Pero nakadepende rin naman po sa inyo, lalo na po kung ibebenta nyo. Yan. Tsaka po kung magkano po yung benta nyo. Pero kung pang merienda lang naman po, kaya naman pangkain lang ng pamilya, abay bakit hindi laki-lakihan? Nakadepende po talaga sa inyo. Di ba mga ka-bakers? Dahil malapit na po tayo matapos, ay atin na po itong isasalansan at pagkasalansan naman po ay atin na po itong ipapahinga. Yung pahinga po ay sa amin po ay ginagawa naming overnight dahil 2 teaspoon lang po. Pero may tip po ako sa inyo mga ka-bakers. Kung ang inyong malunggay pandesal ay para lang naman po sa pangkonsumo, pwede nyo pong taasan ng yeast para mabilis siyang umalsa at pwede nyo pong lutuin ng after 2 hours. Pero kung ito po ay pang negosyo or mas maliit lang po yung yeast, yung mababa lang po ang inyong yeast, pwede nyo po siyang gawing 6 hours to 10 hours lamang po. At syempre, after po ng mga ganong oras ng pagpapahinga ay pwede na po nating itong lutuin or i-bake sa ating oven. At ang ating apoy naman po ay 190 sa taas, 200 sa baba at ang ating baking time ay 10 minutes lang. At after 10 minutes, eto na po ang ating malunggay pandesal na sobrang bango, napaka-healthy, bagay na bagay talaga para sa lahat. O, diba mga ka-bakers, sobrang ganda, kahit video pa lang, napakaganda na talaga niya. At isa pa po, kahit po iwanan niyo po to ng ilang araw, sobrang lambot pa rin po talaga nito. Hindi ko po talaga alam kung
kung bakit ganun? Siguro kasi pag gumagawa tayo merong pagmamahal. Alam niyo naman na yun ang ating pinaka-secret ingredient. So, eto na nga po mga kabakers ang ating pinaka-finished product na sobrang sarap, sobrang lambot. Kaya ano po pong hinihintay niyo mga kabakers? Gawin niyo na po ito para ipanghanda, ipangnegosyo at higit sa lahat, ipatikim sa mga mahal natin sa buhay. Eto na nga po ang ating food for the soul ngayong umaga. Mga taga-Efeso chapter 6 verse 1 to 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa sa at hahabang iyong buhay sa lupa. Amen? Amen mga kabakers. At ngayon pong Sunday, happy Sunday po sa ating lahat. At sana naman po ay maalaala din natin ang ating mga magulang. Atin po silang i-text ng ma, kumusta na? Pa, kumusta na? Mga ganon mga kabakers. Huwag po natin kalimutan ng ating mga magulang kahit naman po ay may hindi tayo magandang karanasan sa kanila or past experiences. Lagi po nating tatandaan na bilang mga anak ng Panginoong Diyos ay kailangan po natin igalang ang ating mga magulang. At bilang isang ehemplo na rin po kung tayo po ay mga magulang na, ipakita po natin sa ating mga anak bilang isang ehemplo na tayo ay gumagalang sa ating mga magulang at kinakamusta natin sila at nagmamahal pa rin tayo sa kanila. Dahil pag nakikita yun ng ating mga anak ay paniguradong gagawin din yun ng ating mga anak sa atin. Pero lang po, wala pa po akong anak mga kabakers. Kung matagal na po kayo walang komunikasyon, baka ito na po yung araw na kayo po ay magpadala ng liham or mensahe sa inyong mga magulang. Kaunti na lang po ang araw, hindi natin kung kailan or hanggang kailan lang po ang ating buhay dito sa mundong ito. At alam ko naman na masakit ang magtanim ng galit, kaya bilang isang bata na mayroong experiences, kailangan po nating makipagkomunikasyon para na rin po palayain ang mga sakit na ating nararamdaman. So, eto na nga mga kabakers, nagdadrama na naman tayo nito. Anyways, gusto ko lang po talaga kayong pasalamatan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng inyong suporta, comment, like, share, at sa lahat pa po. Maraming salamat po. O siya, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam na. God bless at ingat. Sige na, gawin mo na.